So what's up guys, welcome back to this channel. I'm Chester from motokid.ph. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng ating throttle body. So yan, kung mapapansin nyo, nabaklas ko na lahat yung pati dun sa upuan natin, tas yung ating U-box. So yan, yun na yung mga nabaklas ko para hindi na mapahaba yung video. Kasi almost 3 years na hindi pa natin nalilinis yung throttle body natin, which is pangit kasi dapat kailangan ma-maintenance natin yung paglilinis ng ating throttle body. Within 6 months ganun, kailangan nalilinis na natin yung ating throttle body. Kasi naiipon dun yung dumi ng mga carbon tsaka yung mga ng gasolina. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yun. So, tara guys, samahan nyo ako. So, una, tanggalin muna natin itong mga nakakonect dito sa ating throttle body. So, tanggalin natin yung air breather natin ng makina. Ito yung hose nya. Tapos sunod naman natin itong wire ng ating fuel inject. So pisilin nyo lang dito guys. Saka nyo iangat dahan-dahan. Next is itong hose ng ating gasolina. So gagamit tayo ng flat screw. Tutusok lang natin dito para umangat lang yung lock. Dahan-dahan lang, baka maputol guys. Pag umangat na to guys, pwede nyo na siyang hilain. Yan, tanggal na siya guys. So next naman natin tanggalin siya yung throttle cable natin. So itong dalawang to tatanggalin natin para maalis natin yung throttle cable natin. Next is yung ating TPS. So, pindutin lang natin dito. So, yan, natanggal na. So, sunod naman natin yung kabit ng ating airbox. So, gamit yung 10mm, tatanggalin natin yung ating fuel injector. So kung napapansin nyo guys, nahihirapan akong tanggalin dito yung ating fuel injector kasi yung o-ring niya natuyuan na ng mga dumi, kaya napakahirap niyang tanggalin. So napaka-importante talaga ng ating pagme-maintain dito, ng dapat lagi siyang malinis kasi nga pag natutuyuan to ng mga dumi, napakahirap niyang tanggalin. And possible pa kasi nito pag hinugot natin siya, pwede pang mapugtas or maputol yung o-ring neto. Sakit na naman sa ulo yun guys, bibili ka na naman ng bago. Kaya dapat regular natin talaga tong nalilinis. Tabi muna natin to, tapos mamaya lilinisan natin guys. Next, sunod naman natin tanggalin itong ating bolt ng ating throttle body. Gamit pa rin yung 10mm. So dahan-dahan lang. So yan, tanggalin na natin. Yan. So kung makikita natin guys, napakarumi na nyo. Kitang kita naman. Yan, napakarumi na ng kanyang loob. So lilinisan natin yan guys. So yan, takpan natin ng basahan yung pinanggalingan ng ating throttle body para hindi mapasukan ng mga dumi. So, ito na siya guys. So, ang una natin tatanggalin ay itong air mixture screw. So, para malaman natin kung ano yung default nito, higpitan muna natin siya, tas bilangin natin guys. So, kung ilan yung ikot niya, so kung makikita nyo nandito, kung ilan yung ikot niya, magmula dun sa pinakasagad na mahigpit siya. Kalahati. Isa. At kalahati. So dalawa. So dalawa siya guys, mahigpit na siya. So tatanggalin na natin siya. So ayan guys, napakarumi na niya.
So, tabi lang natin guys. Next guys is tatanggalin natin tong dalawang screw nito. Ito. So, tanggalin natin. So, dahan-dahan lang guys. Medyo maigpit talaga siya. Yan. Isa. So, yan guys. Napakarumi. Napakaraming carbon. Oh. So, lilinisin natin yan guys. So, ito pala yung panglinis natin guys. From Kobe. Carburetor cleaner. So, Kobe baka naman. So, ito yung panglilinis natin ngayon guys sa ating throttle body. So, next is lilinisin mo natin tong fuel injector natin. So, tatanggalin natin tong rubber niya. Kasi pag tumaba to guys, luluwag na, mahihirapan na kayong ikabit ulit or ibalik itong fuel injector ninyo pag tumaba itong rubber na to, itong o-ring na to. So, wala tayong panglinis ng ating fuel injector. So, gagamitin muna natin itong Kobe. So, ibababad na lang natin siya. So, gumawa na ako ng lagayan guys. Ito. Kasi ibababad na lang natin siya. Ganyan. So, lagyan natin ng Kobe guys. So, yan. Babad lang natin muna siya guys. Tapos kunin natin mamaya. Wala kasi tayong panglinis ng ating fuel injector. So, tabi natin guys. Tanggalin muna natin yung rubber guys. Kasi baka tumaba siya. Ayan. Ayan guys, nakikita. Tatanggal yung mga carbon niya. Close lang natin. Kahit dyan sa mga butas-butas guys, yan. So next, tanggalin muna rin natin itong rubber na ito. Next is yung pinakababa na parte. So yan, kung makita nyo, di ba? Napakadumi guys. Makita nyo ba? Napakadumi niya. Lilinisin din natin. So yan, nakita nyo. Lumilinis na siya. So next, itong air mixture screw natin. Ayan, malinis na guys. So ayan guys, nalinis na natin yung ating throttle body. Kung makita nyo, malinis na siya. Wala na yung mga carbon kanina na may itim. Kahit dito sa lower part ng ating throttle body, malinis na din. So ayan. Ayan. So bubuuin na natin siya guys. Bubuuin na natin yung ating throttle body. So una, lagay muna natin yung o-ring ng ating fuel injector. Kasi baka makalimutan nyo guys. Lagay natin. So yan, nakalagay na. So malinis na rin yung ating fuel injector. Lagay na rin natin yung ating metal gasket. Yan, lagay natin dito. Tabi muna natin. Next, lagay natin yung ating rubber ng ating throttle body. So ayan. Next ay ating pagdidikitin.
Lagyan natin yung screw. So sa paghigpit nito guys, yung tamang pwersa lang. Huwag masyadong malakas, huwag din masyadong mahina. So makita lang natin na mahigpit na, okay na yun. Huwag natin masyadong pwersahin kasi baka ma-lost thread yung ating tornilyo. So sa kabila. Basta yung alam nyo lang na okay na siya, mahigpit na siya, yun. Ayan. Tamang ngiwi lang. So next, ilalagyan na natin yung ating fuel injector. So lalagyan natin ng konting langis para medyo dumulas yung kanyang rubber. Konti lang guys, konti lang. Ang padulas lang. Para mabilis nating maipasok yung ating fuel injector sa ating throttle body. Ayan, lagyan din natin dito. Ayan. Lagyan natin yung ating so yan. Napasok na natin guys. Lagyan na natin yung kanyang tornilyo para hindi na tayo mahirapan maglagay mamaya doon sa ating motor. Gamit yung 10mm, higpitan natin. Tamang higpit lang guys. So pag nakita nyo ng mahigpit, okay na yun, all goods na yun. So tara sa motor natin, kakabit na natin yung ating throttle body. So yan o, napakalinis no. Oh. Nice. So yan guys, kakabit na natin yung ating throttle body. Tanggalin lang natin to. Yan. Balik natin yung kanyang rubber. Tapos lagyan natin yung ating kanyang again, tamang higpit lang guys, huwag masyado. Okay, kabila. Yan. So next ay ilalagay natin yung ating air mixture screw. Yan. So higpitan muna natin. So yan. So bibilang tayo pabalik ng 2. Isa. Yan, 2. So all goods na. So kabit natin yung kanyang TPS. Next is yung kanyang fuel injector cable. O yan, narinig nyo, nag-lock na siya. Next is yung kanyang fuel pump. Throttle cable. Ang ating breather hose. So ayan, nakabit na natin lahat. So try nating paanda rin.
kick na lang natin guys para makita natin kung tama ba. Try natin. So ganyan lang maglinis ng ating throttle body guys. So sana nakatulong ako sa inyo na mag-DIY ng sarili niyo yung motor para hindi na kayo gumagastos na magpapalinis kayo dun sa mga mekaniko. So kayang-kaya nyo. Kung ako nga kaya ko, kayo din kaya nyo rin yan. So ako hindi naman ako talaga mekaniko, so nag-aaral lang ako. Lagi lang nanonood sa mga YouTube kung paano para makatipid din na tayo mismo yung gagawa sa ating mga motor. So yan, nagawa ko naman. Kaya imposibleng hindi nyo rin magagawa. So kung gusto nyo yung ganitong mga video, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. So maraming salamat guys. Ride safe. God bless. Peace out.